Bakit pa raw ako nagtatrabaho kung seaman naman daw yung asawa ko? Ano ko? Marami nga nagtatanong sa akin mga mare kung bakit pa raw ako nagtatrabaho. Malaki naman daw yung sahod ng mga seaman sa barko. Anak syuta. Chares. Pero bago ko nga sagutin yan mga mare, ito pa nga yung video ko nung bago nga magkasakit yung mga anak ko. Nagluto nga yung mama ko ng sopas dyan at kakatapos ko lang din magtrabaho. Natuyuan na nga ng sabaw yung sopas mga mare dahil alas 7 pa lang talaga naluto na nga ni mama ko yan. Alas 8 pa naman yung out ko. Alam nyo mga mare, nung Lunes pa talaga tong video na to na nag-uumpisa pa nga maglagnat-lagnat yung pangalawang anak ko ay nuko. Ngayon ko nga lang na voice over at ngayon ko nga rin lang ma-upload. Init ko na nga yung sopas at dinagdagan ko na nga ng sabaw mga mare dahil nga natuyo siya. Para naman makapag-almusal ng mainit-init na sabaw yung mga bata. Ganito na lang talaga madalas yung routine ko sa bahay mga mare. Kasi alam nyo na naka-work from home ako. Minsan lang talaga ako makalabas. Kaya ayun, kung ano lang yung mga ginagawa namin dito sa bahay, yun lang muna yung naiva-vlog ko, anak baka. Yung almusal namin, yung mga ulam, in-order ko lang yan dito sa Severa Online mga mare. Meron nga kasing page dito nga sa Severa at magchat-chat ka lang dun sa mga suki nyo kung saan kayo o-order. Ganun, sana all. At ang ulam nga natin for today's video mga mare ay adobong atay balunan na lalagyan ko nga ng itlog na nilaga. Minsan lang talaga ako magluto nito mga mare kasi hindi naman talaga kinakain to ng mga anak ko. Yung nilagang itlog lang yung kinakain nila. Kaya ito, todo linis talaga ako sa balon-balunan. Inalis ko yung mga taba-taba niya. At dahil medyo malansa rin to mga mare, nilamas ko nga to sa asin para nga matanggal yung mga dumi-dumi niya. Alam niyo naman yung mga pupo ng manok. Dito talaga nai-stack. Chares. So yun nga mga mare, para nga sagutin yung mga nagtatanong nga pala sa akin, nag-PPM, nagko-comment na bakit pangaraw ako nagtatrabaho. Malaki naman daw sahod ng mga seaman sa barko. Sana all. Alam nyo mga mare, dahil marami-rami na nga rin tayo, malapit na tayo mag 27,000 followers. Sino ba naman ako para hindi i-share sa inyo yung buhay naming mag-asawa mula nga nung nag-umpisa kami? Una nga kami magkakilala ni Mr. mga mare, nagtatrabaho nga ako. Siguro mga 2 months or 3 months pa lang ako nagtatrabaho sa Manila. Ko. Nagkakilala na kami at nabuntis na nga ako. Doon na nga ako na-stop nung nabuntis ako dahil kailangan ko ang huminto sa trabaho at magpahinga muna. Ganun. 2012 pa nga yun mga mare. Diyos ko, may gatas pa kami sa labi talaga nung nanganak nga ako sa panganay ko. Ko. Talagang na-stuck talaga ako sa bahay na mga 6 years or 7 years yata bago ako makapagtrabaho ulit. Sobrang na-stress talaga ako noon mga mare dahil wala naman akong ginagawa sa bahay. Nagpapalaki lang talaga ako ng bata mga mare. Alam nyo naman, sobrang hirap talaga ng mga panahon na yon. Tapos wala kang budget, ganun. Tapos si Mr. Non, Diyos ko, sobrang baba pa ng sahod. Tapos mga mare, 2015 nga noon nasundan nga yung panganay ko. Bali dalawa na, Diyos ko, dalawa na talaga yung naggagatas ko. Kaya wala talaga akong choice. Year 2018 talaga mga mare, ay nag-apply na nga talaga ako sa call center, ganun. Sa Saudi na rin si Mr. noon mga mare, 2 taon nga yung kontrata niya noon, 2017 hanggang 2019 nga. Kaya nag-decide na ako na magtrabaho na para nga makaipon kami at makabukod na. Wala pa talaga akong experience noon mga mare sa mga corporate jobs, gaya nga ng mga call center. Pero nilakasan ko lang talaga yung loob ko. Buti na lang talaga natanggap ako sa paulit-ulit na rejection sa interview, anak baka. Sa sobrang hirap nga ng buhay nun mga mare nung wala pa nga akong trabaho, ultimong mga gatas at diaper ng anak ko inuutang ko lang talaga sa tindahan. Tapos tsumitsyempo pa nga mga mare na minsan wala sa mood yung tindera or bad trip sa mga ibang customer yung tindera nga na inuutangan namin. Hindi talaga kami pauutangin kahit makiusap ka na after 1 week mo lang babayaran, anak baka. Kaya nga simula noon mga mare, simula nga noong 2018 na nagtrabaho ako bilang call center agent mga mare, hindi na talaga ako humintong magtrabaho dahil sobrang hirap talaga mangutang. At kahit siman naman si Mr. mga mare, kailangan ko pa rin talaga magtrabaho dahil kung huminto nga ako magtrabaho noon hindi kami makakakuha ng bahay dito sa Severa na tatawagin namin na sa amin. Ganun. Isa nga sa mga na-realize ko mga mare na kapag trentahin ka na hindi mo na talaga titigilang magtrabaho para sa mga future ng anak mo. At very thankful nga ako mga mare dahil lahat nga ng pinagdaanan ko, lahat ng experience ko mga mare, lalong-lalo na sa call center, nagamit ko talaga sa pag-apply ko sa work from home ngayon. Kaya nga kung ikaw ay nawawalan ng pag-asa or isa ka rin sa mga nawawalan ng pag-asa mga mare, gawin mong inspirasyon yung kwento naming mag-asawa dahil dumaan talaga kami sa hirap bago kami nakarating dito. Ganun. At dahil medyo mahaba na nga yung video natin for today's video at tsikahan mga mare, babawi na lang ulit ako ng kwento sa inyo sa susunod. Salamat sa panonood!